Good day Kaibonatics! Welcome back sa ating YouTube channel. So for today's vlog mga Kaibonatics, pag-uusapan natin ang African lovebirds na young at African lovebirds na matured. Napakahalaga nito mga Kaibonatics kasi bilang baguhan sa pag-aalaga ng African lovebirds, kailangan malaman mo kung ang alaga mo ay young ba or matured. Kasi may mga times na kapag ikaw ay bago pa lang sa pag-aalaga ng African lovebirds at bumili ka sa isang pet shop or sa isang seller online, minsan di natin alam kung ang nabili ba natin ay matured na o young pa lang. Kasi merong mga iba na bibigyan ka yung young pa lang, tapos magtataka ka ngayon kung bakit ang tagal mo lang inaalagaan yung African lovebirds mo ay hindi pa rin nangingitlog. Isa sa kadahilanan ay baka yung naibigay sa'yo ay young pa lamang. So sa vlog natin ito, ituturo natin ang itsura ng matured at itsura ng young na African lovebirds. So tara, Kaibonatics, samahan niyo ako. 3, 2, 1. Are you ready? So ito Kaibonatics, meron tayo dito ibon na pansinin niyo yung tuka niya Kaibonatics. Ayan tuka niya, ayan pakita ko sa inyo. Close up natin yung tuka niya. So ang tuka niya mapapansin niyo, medyo orange. Orange pa ang kulay niya. So itong ganitong klaseng tuka ng African lovebirds, yung mapapansin niyo Kaibonatics, ito ay nangangahulog ang young pa lang. So kapag young pa lang, ganito pa lang ang tuka niya. Sa mga blue series ito Kaibonatics. So ito naman Kaibonatics, meron na naman tayong hawak dito ng ibon. Same din lang siya ng uri na gaya ng hawak ko kanina. So ang hawak ko kanina ay yung young, yung bata pa lamang, mga around 3 months old. So ito naman around 8 months old. So bali, mapapansin nyo sa tuka niya, Kaibonatics, ito na, namumuka siya. Kulay puti na. So white na. Kasi ang mga blue series, mga Kaibonatics na African lovebirds, o yung blue, ano ba yung mga blue? Yung ganito kulay, violet, blue, merong mauve, at yun nga, mga blue series kasama yung par blue. So yung par blue, orange naman yun. Ang hanggang mag-mature siya, magiging parang pinkish orange ang kulay niya, yung par blue naman. So ito naman tayo sa sa plain lang na African lovebirds. Ang mapapansin niyo sa tuka niya, ito, puti. So ang ganitong klaseng African lovebirds, kapag pumuti na yung yung tuka niya, nangangahulugan na matured na. So nag-start yung pagputi nung yung kanyang tuka kapag siya ay nasa 4.5 months to upward, hanggang mag 1 years old na siya. So ito 8 months old pa lang pero puting-puti na. So ibig sabihin sa ganitong edad pwede mo nang i-breed yung African lovebirds mo kasi matured na nga siya. So ganito. So ito nga palang hawak ko ay lalaki na African lovebirds. So ito yung tuka niya, mapapansin na kulay puti talaga. Kagaya ng isa, kulay orange pa. Kasi 3 months old pa lang. So ganun yung pagkakaiba nila Kaibonatics. So yung isa orange pa lang, yung young, at ito naman puti naman. So ito yung blue series. So blue series nga, ito yung kulay blue. Sa katawagan dito sa larangan ng pag-ibon, na tawag sa ngayon mga blue series, white beak. So kukunin naman natin yung green series para malaman natin yung kaibahan naman sa green series naman ng young
at ng matured African lovebirds. So ito naman mga Kibonatics, mayroon na naman tayong hawak dito na African lovebirds. Nasa green series naman to. So pag tinawag na green series, ito yung mga red beak kapag matured na. Pero itong hawak kong ito ay isang young na African lovebirds na green series. So mapapansin niyo ang kanyang hindi pa siya fully red ang kulay ng kanyang beak. Medyo pa yung pagka red orange pang kulay niya. Kasi nga young pa siya. So kapag ganito mapapansin niyo kay Kibonatics, kapag kayo nakabili, ganito yung tuka na mapapansin niyo. Nangangahulugan na young pa lamang ito. So kung umaasa ka na mabibreed mo to kagad, ay hindi po. Hindi po natin to mabibreed agad kasi nga young pa. So hindi pa sila matured. So ang African lovebirds, bago mo siya may breed, kailangan matured na muna siya. So mga around 7, 8 hanggang 12 months old. Yan, pwede mo lang mai-breed yung African lovebird na yan. Pero ang talaga, ang standard na pag-breed sa kanila dapat nasa 12 months talaga o 1 year old para fully matured, fully developed na sila sa kanilang characteristic ng nila. Pwede na talaga silang makapag-breed at wala lang mga diferensya na mangyayari na like yung infertile eggs, mga ganon. So pag fully matured na, talagang pag nag-mate sila at nangitlog, talagang fertile eggs ang makukuha mo. Pero may mga times na kapag first clutch na tinatawag o yung unang pag-itlog pa lang nila, talagang minsan makakaranas kayo ng isa lang yung fertile or tatlo. Ay mga usually kasi 4 yung mga egg yung mga yan o 5 o 6, minsan 6 pa. So minsan isa lang talaga yung nag-fertile. So unang clutch yun. So sortihan na talaga yung may breed mo siya sa first clutch ay talagang fertile lahat yung egg. So ito mga Kibonatics, ito yung palatandaan o sign na kapag ang African lovebirds mo ay young pa lamang. So after ito, kukunin naman natin yung matured na African lovebirds na nasa green series. Dali, kunin lang natin. So ito na Kibonatics, hawak na natin yung matured na African lovebirds na green series o yung mga red beak na African lovebirds. So ito na siya. So mapapansin nyo medyo dark red na talaga. Dark red na talaga yung tuka niya. So ganyan yung palatandaan na matured na yung African lovebirds. So ito nasa na to 12 months and 1 year old. Nasa 1 year old na to and 3 months. So ganyan na ang nito, edad nito. So sa ganitong edad, talagang fully matured na siya. So pwede na talaga siyang i-breed at hindi ka na mag-aantay ng matagal. Kasi kapag ka young pa, mag-aantay ka pang mag-mature diyan bago mo may breed. Samantalang yung mga ganito na African lovebird na talagang dark red na yung kanyang tuka ay talagang pag ipinares mo to sa isang matured din na African lovebird, talagang basta sure gender cock katawagan nila sa mga lalaki, hen naman katawagan nila sa mga babaeng African lovebird. So kapag talagang matured na talaga, mabilis lang to magpares mga Kibonatics. So mga ganitong pipiliin ninyo. Talagang bibili ka African lovebirds na gusto mong may breed agad, bibilang ka lang ng 1 to 2 months ay may breed mo na kagad. Talagang ito ang pipiliin mo Kibonatics. So syempre sa pagbi-breed mga Kibonatics, kailangan ay titimbang ka rin. So alamin mo rin kung ang African lovebird ba ay basal. Pag tinawag na basal, yung never pang ng itlog o first time pa lang niyang magkakaroon ng kapares. Yan, basal yan. So galing siya sa from young to lumipat na siya sa maturity. So ganun po pag tinawag na basal. So ngayon naman pag tinawag naman proven, yun na nga ay nakaranas na itong mangitlog, makapagpapisa ng anak
anak niya. So, doon natin masasabi na yung ibon na yun ay proven na. So, kapag proven na, talagang hindi ka na mag-aantay ng 2 months. Kasi pag matured na yan, after 1 month lang or minsan 3 weeks, kapag sila ay na-condition na or nasanay na doon sa, nawala na yung stress nila doon sa isang pinaglipatan mong bagong cage nila, yun, magme-mate na kagad yun. Lalo na kung pinainuman mo pa ng mating booster. So, yung mga mating booster natin dyan, yung mga yung mga branded na ano ba yun? Yung magbibigay ka ng may red cell or breeder aid. Ganon, yung ano pa ba ibang brand na So, kayo na mag-research mga Ibonatics sa YouTube, sa ibang mga vloggers kung ano pa yung mga mating booster na pwede lang bigyan na sa'yo. Pikoy, yan, pwede yan. Yung sa ating kasama na munting ibunan, yung kanilang product na Pikoy. So, na-try ko rin yan. Very effective yan mga Ibonatics. So, subukan nyo rin. Yan, talagang kapag binigyan nyo yung mga alaga ninyo ng mga mating booster na tinatawag, talagang magbibreed kagad yan. Gusto mo kagad na makapag-breed. Basta matured na. So yan mga Ibonatics, ang mga ang ating topic for today. Sana may natutunan tayo kay Ibonatics sa ating topic na pagkakaiba ng young at pagkakaiba ng matured na African lovebirds. Na pagkakaiba ng young sa blue series at pagkakaiba ng matured sa green series sa mga red beak. So kung may tanong kayo o kung may karagdagang informasyon kayo na pwede nyo i-share sa ating mga Ibonatics dito sa ating channel, i-comment down nyo lang mga Ibonatics. At sa mga gusto magpa-shoutout, isa-shoutout natin kayo at comment down nyo lang yung mga gusto nyo pa-shoutout. So, salamat hanggang sa muli ng ating vlog at see you again. Happy breeding and God bless. Thanks for watching Ibonatics. Hope you enjoyed this video. Breed lang ng breed. Don't forget to like, share, and subscribe.